Magandang hapon po. Ako po ay si Mr. Fernando Layog dito sa Lalapak, Victoria. Kami po ay nag-umpisa dito sa pag-aalaga ng hito last year. Kung di ako magkamali, October 14, 2023. Nagsimula kami sa trial sa 5,000 fingerlings. Napalaki naman namin sila ng maayos. Siguro dahil sa trials pa lang, halos tabla-tabla lang sila. Hindi naman sila nalugi, basta ang importante lumabas yung gastos. Sa experience namin, ako ang masasabi ko lang, napakadali lang. Focus ka lang. Ang importante doon yung talagang alam mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi may seminar ka naman na sinundan. Kapag papapakain, makikita mo naman sila, lalo na pagka kunyari dahil first time makikita mo sila talagang yung isda kasi alam mo naman pagka may time na ayaw nilang kumain, pero pagka wala talaga silang problema, energetic sila. Pagka inagisan mo pa lang sila doon sa aqua maintenance, parang alam na nila nakakain na sila eh. Kaya pagka sinabugan mo sila ng feeds, pinigyan mo sila, makikita mo talagang kulang na lang, sitalunan na yung mga yan. Kaya hindi sila mahirap talagang pakainin o alagaan. Yung dumating sa amin, kung hindi ako magkamali, siguro 4 to 5 inches yung unang batch, no? Sa pagka ko, dahil lalos ako naman ng dalaga dito sa naunang batch na to, pagdating ng 3 months, nag-dispose po kami. Parang napakadali yata, parang kulang pa sila sa kasi halos na maliban doon sa natutunan ko kay Sir Raymel. Siyempre po nag-research din po tayo sa YouTube para lumawak yung kaalaman natin. Halos na nakikita at naririnig ko, kailangan pala 4 to 6 months bago mo i-dispose yung hito. At talagang yun, sagad na yung laki nila nun. Pero kami, nakapag-dispose po kami doon sa una, halos 3 months pa lang, nag-dispose kami, pero hindi pa talaga sarap. Pero gustong-gusto nila dahil yung apatan na sila. Yung first time kung lalo na yung sa mortality, no? Naranasan na namin yung kung bigla silang nagka-ammonia. Nakita namin kung napakabilis ng pangyayari. Makikita mo talaga daan-daan ang namamatay. Kaya nabigla kami. Pero ngayon dito sa second batch, nag-repeat na po kami. Ito, siguro wala pang 10 piraso. Magwa 1 month, mahigit 1 month na sila ngayon. Yan, nakita ni Sir Raymel. Malalaki na po sila. Parang napakabilis, hindi ka naiinip. First time ko rin ito kasi ito sa anak ko lang, inalalayan ko lang sila, no? Pagka wala kang problema sa market at alam mo naman kung ano yung gagawin mo sa pag-aalaga, ang mabilis sa isipan ko kasi yung maganda siyang maging business kung talagang susundan mo kung ano yung tama at nakafocus ka. Kaya siguro sa makikita natin dito sa pinadugtong namin, dahil nag-upgrade kami, nagdagdag po kami ng bali 8 trapal pond na ang sukat ay 3 meters diameter by 1 ang taas, by 1 meter ang taas. Kaya siguro ako mabilis sa isip ko na magiging successful naman po ito. Dahil nanghihinayang ako doon sa mga butas na walang laman, mag-i-extra ako ng mga 5,000 to 6,000 na fingerlings. Doon po sa pagtutroubleshoot o pagkakaroon ng problema sa pag-aalaga ng hito, lalong-lalo na pagka maliliit pa po sila, no? Ang unang-unang tatandaan lang po, mapapansin naman ninyo ang inyong alagang hito, kung tumaas ang ammonia ng tubig, nakaano po yan, parang nakatingala sila, na tuwid sila nakatingala, at mapapansin po ninyo yung pinakabalbas nila parang napupudpud. Yun po ang pinakamagandang gawin doon. Ang may sasuggest ko lang po, siguro alisin po yung tubig na 100%. Tapos lagyan po ng mga kung 5 meters diameter yan, lagyan po ninyo ng 6 to 7 kilos na asin, tunawin po sa tubig. Tapos ihalo po ninyo. Pagka nasa 50% na yung tubig na pinalitan, isabog po ninyo sa tubig at magiging maayos po. Napakadali, nakikita po ninyo yung isda ninyo, balik sa normal sila. Ang may sasuggest ko po sa mga nagbabalak na mag-alaga ng hito,
mag-trial muna po kayo katulad ng ginawa namin. Trial po kami ng manugang ko kasi sa manugang ko po to no? Trial po kami. At ang unang-unang gawin po ninyo, hindi lang po yung magandang pag-aalaga sa hito. Ang unang hanapin po ninyo, yung market. Yun po ang pinaka-importante kasi kahit na maganda yung pag-aalaga, maganda yung kinalabasan ng pag-aalaga ninyo sa hito, wala naman po kayong market, paano po? Mahihirapan sila. Kaya ang may sasuggest ko po, kailangan i-balance nila. Tapos, hindi po kasi natin masasabi na konting halaga lang ang kailangan natin na kahit na nag-uumpisa ka, kailangan medyo lagyan mo rin siya ng budget. Kailangan may budget ka talaga. Hindi yung gagaya-gaya ka lang tapos hindi ka makakapokus, wala pong pupuntahan. Kaya yun ang importante doon sa mga gusto na mag-alaga ng hito. Ito po sa mga tarlakenyo ko po, kung gusto po ninyo mag-alaga ng hito na katulad namin, ang ma-i-advise ko lang po na siguro andito po si Sir Raymel, katulad ng mga mga tumatawag, hindi po namin kayo pwedeng i-advise na talagang ganito ang gawin ninyo kasi oras na nagkaroon po ng problema, siyempre nakakahiya po. Kasi mas maganda siguro po pagka nagpa-seminar sila, attend po tayong lahat para at least malalaman ninyo kung ano yung magandang advice ni Sir Raymel sa pag-aalaga ng hito. Sa lahat ng mga kaibigan ko, good afternoon po sa inyong lahat. Gustong bumili, ngayong kasalukuyan, meron pang dispatch pa na mga hito dito sa farm namin dito sa Lalapak, Victoria. Magandang hapon po sa inyong lahat.